So, dito talaga tayo magtatanong kung sino ang totoong Duterte supporters between Banat Bay at Jollibee. Kasi sina Banat Bay noon pa man, 'di ba? Mas nauna yan siyempre sa akin, 'di ba? Nakilala lang naman ako ni na Banat Bay like mga 2017 na eh, 2018. So, ining, bilang tanong ulit, kailan ka nagsimula? Basta ka na lang sumulpot, tapos nagbida-bida ka na. Alam mo, ining may problema ka, narcissist ka. Tanggap mo ba yan sa sarili mo? You're a narcissist. Ang dami nakakahalata. Tingnan niyo mga kababayan ha, noong si Pebbles ay may nakaaway nung kami ay nag-Hong Kong. This is not defending Pebbles, mga kababayan. Kalaban na natin yun. Nasa kabilang parlor na yun. Alam niyo naman, bumaliktad na. Iniwanan na kami, di ba? Oh, eh, nung may nang away kay Pebbles, when we were in Hong Kong, hindi siya kaaway. Pero siya ang di primerang bumabalahura kay Pebbles. Pinagmumura niya, malulutong mga kababayan. Tang, inang bakla yan, putang. Hindi niyo malalamon. And hindi ko yan pinarating kay Pebbles. Dahil once sinabi ko kay Pebbles yan, mag-aapoy yan sa galit. So, alam niyo naman ang personalidad ng isang yun. Kasi kami ni Pebbles, magkasama kami sa hotel. Yung bida-bida na yan, kasama naman niya sa hotel yung kanyang manager. Dinidinay niya na manager niya yun, pero parang financier yun kasi mapera yung babaeng yun na nakaaway ko rin. Huwag ko na lang pangalanan kasi mukhang tumahimik naman na. Pero nagbalak yung mga yan, mga kababayan, nasampahan ako ng kaso. Okay? Lalo na yung manager niya, yung parang financier niya. Oh, naakala ko yun yung nag-finance ng punta namin in Hong Kong. Yung pala ang nagbayad ng ibang gastusin ko, si Miss Maharlika. Kung todo aliluya ako sa manager niyan, todo pasalamat ako, may pagyapos-yapos pa ako, tapos hindi naman pala yun ang gumastos for me. Oh, kaya grabe nila ako laitin, wala daw akong pera, dayok dukduk hampas lupa, no, bantot. Kung ano-ano pong pinagsasabi. Dahil nung pumunta nga raw ng Hong Kong, nilibre lang daw nila ako. Yung pala, nalaman ko, tagal ko bago nalaman. July yun, no? Tapos nag-away-away kami nung December. Di ba, nagsagutan kami nung December. Wala akong kaalam-alam. Late ko na nalaman na si Miss Marlica palang gumastos. Isa sa gumastos sa punta namin in Hong Kong. Diyan sa Jollibee na yan pinadala ang pera. 2 beses yan pinadala ni Miss Marlica ng 10,000 pesos. O ano ining? Kontrahin mo. Sabihin mong fake news ako. Sino ngayon sa ating dalawa ang mukhang pera? Dalawang 10,000 pesos ang pinadala sa'yo ni Miss Marlica. O ano? Galit na galit ang mga yan sa akin. Kasi binulgar ko yan. Sikreto pala yan. Anyway, sikreto, dalayo nga ni Miss Marlica ang ipaalam yan kung kanino na, di ba, she's helping. Kasi alam niyo naman si Miss Marlica, tumutulong talaga yan. Bukod sa kumikita sa vlogging si Miss Marlica, ang pagkakaalam ko may negosyo yan sa US. Hindi naman yan magtatagal sa US at makakabili ng sariling bahay at lupa kung walang kabuhayan. 'Di ba? Nurse yan dati. Mukhang nagkaroon na siya ng parang care home or something. Parang home for the aged, parang ganun yung business. So, hindi ko masyadong inalam. Pero si Miss Marlica ay ano, may pera yan. Mabuti na lang, no? Merong isang ganyan na kayang lumaban sa mga demonyo sa Pilipinas. Um, Pero yung si Bida-Bida, nag-attempt yan na banatan si Miss Marlica. Pero hindi yan pinapatulan ni Miss Marlica kasi chipangga ka nga raw. You're not worth her time actually. Hindi kanya ka-level. And again, kung bakit si Miss Marlica, sabi ko nga kung iimik si Miss Marlica, si Miss Marlica ang kapag nagsalita, mabubuwag ang Duterte supporters, mga kababayan. Ang daing alam niyan kung sino ang mga peke. Sabi ko nga sa inyo, ang alam kong peke ay tip of the iceberg lang. Mag-imagine kayo ng yellow na nakalagay sa pitchel, sabi ko. Oh, yung nakaultaw, yung nakalitaw na kapiraso, 10%, yun lang ang alam ko. Yung nakalubog na yellow sa tubig or sa pitchel, kung nilalagyan mo ng tubig, yung nakalubog, napakalaki no 90%, yun ang alam ni Miss Marlica kung sino mga peke. Hindi yan nagsasalita, bakit? Para nga huwag tayong mabuwag. Also, ang daming peke, ang daming manlilinlang, ang daing manggagamit. Bakit? Alam nila, at baka yan din ang intention ng mga double agents na yan, alam nila na once umupo si VP Sara,
may potential silang mabigyan ng pwesto sa gobyerno. Ang hinahangad ng karamihan ngayon ng mga peke, mga nagkukunwaring Duterte supporters, pero makaahimi pala, yung iba ay maka-Joma, hello. Yung iba ay maka-Dick Gordon, hello. Yung iba ay Pinklawan na nagkukunwaring green, hello. Ang intention nila, pag upo ni VP Sara ay mabibigyan sila ng pwesto. Siyempre, honor yon, 'di ba? Power yon. Okay? Kredibilidad yon. Plus, pwede kang kumamkam. Alam nyo naman, para-paraan ang kamkaman. Maraming paraan yan. Kahit komisyon lang, kahit hindi mo ibulsa yung budget ng ahensya o departamento or opisina, 'di ba? Ngayon mga kababayan, alam niyo naman, certification lang, 'di ba? O ubos ko na yung budget. Walang breakdown, walang audit. Basta certified mo lang na ubos mo na. Napakaraming, kaya nga busog ang mga buhaya ngayon eh. Batiko sila ng batikos na may mga nambubulsa ng pera, yun din naman yung intention nila pag umupo si VP Sara. Kanya-kanyang sipsipan, kanya-kanyang pagkukunwari para mabigyan ng pwesto balang araw. Anong tawag nyo dyan? Ahas. At sabi ko nga, kapiraso lang ang alam ko. At hindi umiimik si Miss Marlica. Although binanatan niya dati si Miss Marlica, hindi siya pinansin. Nakarating kay Miss Marlica yun, hindi lang umimik. Bakit? Nakatutok si Miss Marlica sa totoong problema ng Pilipinas. Yun ang babaeng ahas. Okay? Yan din yan ang dahilan ko. Gusto nila batikosin ko ng batikosin si Tamba para patunayan na hindi ako tao ni Tamba. Bakit? Wala kayong pakialam. Kung batikusin ko ang mga ahas na katulad nyo, karapatan ko yun. Hindi nyo ako pasweldo. Also, ang sakit ng bayan na ito ay singiwi si ahas. Well, si Tamba kasama rin, triumvirate yan eh. Tahimik si Tamba ngayon, hindi nagpaparamdam, di ba? Pero ang mayat-mayang may ginagawang kalokohan, yung mag-asawa. So, dyan tayo react ng react. So, itong mga yan naman, nina Banat Bay at ng babaitang ito, ay, teka, basahin ko yung kanilang, dali lang ha. Yung kanilang bangayan na shinare sa akin. Babasahin ko na lang kasi nasa comment section ito. Ang sabi ni Banat Bay kay Jollibee, Jollibee, relax lang. Mag-relax ka lang dayon. Ang saka man. Di kita binabanatan. Banat Bay naman eh. Lambot ka kaagad eh. Natawa lang ako kay VP. Napaka-prangka niya. Kaya ninedit daw niya yung video kanina. Totoo naman, wala siyang ambag. Wala naman talagang ambag ang idolo mo, Ining. Ano masakit doon? Ba't ka nasasaktan? Diba? More on optics lang siya at personal ang pagpunta niya at wala siyang magagawa para maibalik si Tatay Digong. Ining, anong masasabi mo na na nakikipag-collaborate para mapauwi si Tatay Digong? Budolera ka. Sino ngayon sa inyo ni Banat Bay nagsasabi ng totoo? Ikaw na nambubudol na nasupalpal ni VP Sara o itong si Banat Bay na nabuking niya na budolera ka? Masyado lang talaga siyang bida-bida. Si Amy bida-bida? Si Jollibee, hindi ba bida-bida? Banat Bay? Masyado bida-bida at pag napauwi si Tatay Digong, ipagmamalaki pa niya na siya, di ba nabanggit ko to, na siya ay nakatulong. I'm not against you, Jollibee. I'm against Amy. Kaya relax lang. Banat Bay naman, lumambot ka kaagad eh. Porke babae. Sabagay, lalaki si Banat Bay. So, may pagka-gentleman in a way. Sabi ni Jollibee, hindi binabanatan, huwag tayong tanga-tangahan. I am put, ayun, ang grammar. Yung mga grammar lapses mo yun, kaya ka bar flunker. I am put in a derogatory, I am being put, I am being placed, I am placed. Mga ganun inin, no? Lagyan mo pa ng isa pang whatever, verb, clause, or whatever. Kung ano man tawag dyan. I am being put or being placed in a derogatory light here. Relax mo mukha mo. Nahanap ko pa yung kanilang conversation kasi nag-ano ako dun eh. Ito, may sense ito mga kababayan. Nagtataka, sabi ni Banat Bay, nagtataka lang ako. Dali
Ay, Pokemon. Nagtataka lang ako, yung iba diyan sasabihin nila respeto na lang daw sa mga naniniwala kay Aimee. So, igalang natin yung mga Aimenatics, itong mga aso ni Aimee. Oh, pero ayaw nila irespeto yung opinyon ko kay Aimee. Kung gusto niyong irespeto ng iba, ay kung gusto niyo ng respeto, aba respeto din sa opinyon ko. Kanya-kanya tayong opinyon eh. Kung ayaw natin kay Mangga, wala silang magagawa. Kung love niya si Mangga, problema nila yun. Hindi ko alam kung bakit anong gayuma ang gamit ni Mangga at nahuhumaling sila doon, di ba? Oh, my page, my opinion. Same thing. Ganon din yung point ko. Kung mga sasabi na, oh, tama na yan, huwag na mag-aaway. Tapos sa eleksyon, pwede na mag-away. Pwede na magbardagulan. Right? Mm. My page, my opinion, demokrasya, kayo ng demokrasya, pero pag kayo na ang tinamaan, ayaw nyo ko pagsalitain. Bakit? Mabubuking ba na nambubudol kayo? Booking ni Banat Bay, na budolera yung babae. At sa mga nagsasabing nangaaway ako, hello, bata lang. Hindi nangaaway si Banat Bay, yung palengkera yung nangaaway. Siya yung pumunta sa page ni Banat Bay at ngalngal doon kasi nasaktan, yun ang totoo dyan, nasaktan ka talaga na binulgar ni Banat Bay yung mga pambubudol mo. Kasi kung ako lang ang magbubulgar, hindi ka siguro masyadong masasaktan kasi maliit na vlogger ako. Eh si Banat Bay, 1 million ang followers on YouTube, ay talagang nanginig ang tinggil mo sa kaba. Yan ang totoo dyan. Mm. Hindi ako nangaaway, issue lang ako or issue-based. Sabi niya, pag mali, banatan, pag tama, palakpakan, yun ako. Kung gusto nyo maging fanatic, kalayaan nyo yan. Pero ako, I will say my opinion on my page. Siyempre, teritoryo ni Banat ba yan? Ang pakialam niya, di ba? Kung pikon kayo, wag na kayo magbasa dito sa page ko. Bawal ang mahinang nilalang dito, sabi ni Banat Bay. Oh, meron pa yata silang konting sagutan dito na gusto kong silipin. Asan yung comment section na? Uy. Oh. Oh, yeah. May sagutan pa 'tong mga 'to, eh. Gusto kong halukayin ng ube, eh. Hindi binabanatan, huwag tayong tanga-tangahan. Ayun nga pala yun, sinabi niya. Oh. Kaya 'to si Jollibee apektado kasi malaking vlogger ang nag-booking sa kanya, eh. Matanong lang kita, Joa Diviv, kailan ka ba naging DDS? Oh, may ibang nagtatanong. Gawa ka nga ng vlog at pakita mo mga resibo mo na DDS ka since 2015. Bigla na lang yan sumulpot. Dumikit kay Sas, ginagamit si Sas. Ngayon may ginagamit naman na isang abogadong vlogger na binibrainwash niya against me. Oh. Ang dami nakakalata kay Jollibee. May isa pa siyang comment dito na sinupalpal ko siya. Baka nabura yung comment ko. Okay. So, nung December, nung nag-away kami niya, nilagnat yan, mga kababayan. Sumama ang pakiramdam niya. I don't know. Ay, Ining, mag-take ka ng maraming multivitamins. Ngayon na si Banat Bay na yung kabangayan mo, no? Ay, nakakatuwa mga kababayan na biro nyo yun, tumakbo ng halos 6 months. 6 months nga. Kasi December pa niya ako inaaway. December kami nagsagutan after EDSA, di ba? Kasi nga matigas ang mukha niyan, bida-bida. Natanggal kami sa GC dahil sa pagbibida-bida niya. Kinik out siya, damay ako kasi shinare niya yung screenshot ng sensitive na conversation doon sa GC. Bawal malaman yung GC na yun, mga kababayan. Hindi yun sa Facebook. Nasa isang app yun na hindi madaling i-trace. Pero in-screenshot niya yung conversations namin doon at bangayan at pinost niya sa kanyang Facebook. Nagalit yung admin nung group chat namin yun, tinanggal kami. 'Di ba? Bumalik na lang daw kami doon pag nagkabati kami. Sabi ko, "Wa akong pakils. Hindi ko kailangan bumalik sa GC na 'yan." Partida mga kababayan, malalaking tao ang nandun. Pero siguro, I don't know kung binalik siya. Malay natin. Wala naman akong pakils. So, yeah. 6 months akong kinuyog-kuyog, walang nakakaalam na, walang naniniwala, 'di ba, na peke 'yan. O ayan, halata ni Banat Bay. Ining talagang kung matalino ka, bakit masyado kang nagpapahalata? Nasambang-samba ka sa mangga na yan. At ba't nasasaktan ka nung binuking ni Banat Bay? Tapos si Banat Bay ang tatawagin mong tanga-tangahan?
Ay kung ano-ano mga pinagsasabi mong fake news, sinasabi mo na requested ni PRRD, special request, mahal na mahal ni PRRD at kung ano-ano pa, gustong-gusto ni PRRD na makita. Nambubudol ka eh. Masyado mong inaalok sa amin ang idol mong yan to the point na nakakasuka na. Sinusungal-ngal mo sa nguso namin para mahalin namin or mabudol mo kami. 'Di ba? Or ang mga followers mo na gustong-gusto ng mga Duterte yang isang yan. Eh lalo ngayon may picture sila ni Baste. O, di, kung todo promote kayo ngayon. Sasabihin nyo pa na double agent si Baste porque nakikipag-usap kay Mangga. Sino bang may sabi na kapag kausap ni Mangga or kapag hindi galit kay Mangga ay double agent ka agad? Mga praning kayo, ano? Sabi ko nga, ang alam ko lang na double agent, 3 hanggang 10. Pero, yeah, 3 lang yung confirmed ko eh. 4 pala. Yung confirmed sa akin, 4 lang. 2 babae, 2 lalaki. Well, baka maging 5. Tapos ang daming mga umiimik kasi ang ginagawa mo, Ining, bini-brainwash mo yung mga kaibigan mo. Itong Maui na to, tawag tayong double agent. Wala akong sinabi. Itong Maricar na to, tinatawag tayong double agent. Double agent, ginagalit mo yung ibang mga Duterte supporters. Ginagawa mo ng paraan na magalit sa amin ang ibang Duterte supporters. At ano mga sinasabi mo, wag na huwag kaming kakausapin. Lalo ako, wag na huwag niyong kakausapin yung Maui na yan. Why? Ining, why? Takot kang malaman ng totoo o marami nang nakakalata sa'yo. 'Di ba? Ang hindi mo mabanat-banatan si Mother Drago, nag-attempt ka one time. I think you were in Batasan Complex or somewhere. Binanatan mo si Mother Dragon, hindi ka lang pinansin kasi chipanga ka raw. Cheap, you're cheap. Hindi ka dapat pinapatulan kung tutuusin. Kaya lang, marami ka, binibuild ka ngayon eh, di ba? Talagang, kasi magaling ka mangbudol, kaya ka siguro binibuild or build up or whatever. Ikaw ba ang susunod na thinking Pinoy? Pa-comment nga sa comment section ini at mag-like at subscribe ka rin.